kahit matapos ang live na to, may iwan pa rin to sa timeline. So, pwede nyo pa rin itong bisitahin. And also, ayan, I am planning to upload everything naman, lahat ng session natin sa YouTube. Okay, sa YouTube. So, maybe sooner or later, isesend ko na lang sa inyo. Ayan, isesend ko na lang sa inyo yung link, ayan, ng ating YouTube, ayan, page para kahit kailan or kahit kailan kayo free, pwede nyo siyang balikan ulit lahat. Okay? Medyo marami-rami naman to. May research, Asian studies. Kung ma-upload natin to lahat, kahit siguro hindi na tayo mag-enroll, okay? Kahit hindi na tayo papasok sa final coaching, may sapat na bala na tayo para makapasok. Okay? Para makapasok sa, ayan, para makapasa sa ating board. Ayan, so wala nang eme-eme. Start na po tayo sa ating economics ngayong gabi. Ayan, with number 1, which market structure best describes the Philippine telecom industry? Example, Globe, Smart, at Dito. Ayan, so kaya nang always natin ginagawa, ayan, kapag may sagot kayo, ayan, ipaki-comment lang po sa comment section. Sige. Oh, sige, sige, sige. Okay, I am reading your your comments. Okay, nagsisimula na silang magsi-commentan lahat. Ayan, may sumasagot ng letter B. Ayan, na may question mark. Ayan, may letter A din. Okay, tanong natin, which market structure best describes the Philippine telecom industry? So, Globe, Smart, at Dito. Is it monopoly? Is it oligopoly? Is it perfect competition or monopolistic competition? Alin siguro ang sagot dyan? Okay. So, ito yung papasok kasi ang concept na ganito. Okay. Papasok ang concept na ganito sa types of market po. Okay? Different types of market based on competition, pati yung number of seller. Okay? So, ang sinasabi dito, ang ina-ask dito sa tanong, kung anong type of question daw, ayan, ang example niya is Philippine Telecom Industry. So, ang una nating alisin dyan, ayan, ang una nating alisin dyan is yung monopolistic competition. Okay? Ang una nating alisin, okay? Monopolistic competition. So, malamang sa malamang, hindi po sagot yung letter D. Okay? Hindi magiging sagot ang letter D kasi when we say monopolistic competition, ayan, ang ano nito, marami pong nagbebenta dito. Okay, sa monopolistic competition, ulitin ko, maraming nagbebenta. At syempre, ayan, iba-iba ang mga produkto na makikita niyo dito. Okay, iba-ibang branding, iba-iba yung quality, or iba-iba yung features. At, ayan, may control sila sa kanilang prices. Okay, so syempre, alisin natin ang letter D. Okay, meron tayong letter A, B, at C. Ayan, syempre naman, okay, hindi natin magiging sagot ang perfect competition. Hindi rin natin magiging sagot ang perfect competition. Kaya alisin din natin yan. So we have only letter A and letter B. Kasi kapag sinasabi nating perfect competition, ang characteristic nito, ayan, number 1 characteristic, marami po ang buyer, marami din ang seller. Pero, okay, pero ang mga product na binibili dito sa perfect competition, magkakapareho po. Or, ayan, homogeneous yung mga products. Okay? Yun po yung perfect competition. Ulitin natin, monopolistic, maraming nagbebenta, pero iba-iba naman ang kanilang ino-offer. Pero ito sa perfect competition, marami yung nagbebenta, pero pare-pareho
ang kanilang mga product or services na ino-offer, okay, sa market. So, ang natitira natin, ayan, ang natitira sa atin, we have letter A and letter B. Okay, ang sagot po dyan, ayan, is oligopoly. Okay, oligopoly po ang sagot dyan. Okay, very good sa mga nakatama. Ayan, very good. May mga nakikita akong, okay, letter B ang sagot. Kay Ma'am Irma Edaga, si Ma'am Nuzi Hanur, at si Ma'am Ikashin. Very good po. At least, ayan, nakatama tayo sa number 1. Yung ibang mga number 1 pero nakuha agad ng kadiliman, huwag kayong mag-alala. Sa number 2 tayo babawi. Ayan, sige. Kasi when we say oligopoly, ayan, konti lang po yung nagbebenta. So, malamang sa malamang, ayan, kapag konti lang sila nagbebenta, may mga chances na kung saan kaya nilang hawakan kung, okay, anong price, okay, ang ibibigay nila per product, something like that. Medyo positive yon para sa kanila. Ayan. So, aside from that, hindi natin na-topic yung monopoly. Okay, kapag sinabi nating monopoly, alam na yan ng karamihan. Ayan, isa lang po yung nagbebenta, marami ang bumibili. Okay? Anong monopoly ulit? Isa lang po ang nagbebenta, pero marami ang bumibili. Kabaliktaran yan siya ng monopsony. Meron din tayong tinatawag na monopsony. Ayan, isa lang po yung bumibili, marami ang nagbebenta. Monopsony naman po ang tawag doon. Okay, ulitin natin. Ano meron tayo? Perfect competition, maraming nagbebenta. Okay, pero yung binebenta nila pare-parehong produkto. Okay, monopolistic competition, maraming nagbebenta. At yung mga binebenta nila, ayan, iba-iba rin naman ang kanilang ino-offer. Meron tayong monopoly, isa lang ang nagbebenta, pero marami ang bumibili. Okay? Meron din tayong monopsony. Ayan, isa lang ang bumibili pero marami ang nagbebenta. Okay? At syempre, oligopoly, ayan, konti. Okay? Konti lang. Hindi siya isa pero madami sila pero exact lang yung number. Konti lang. Konti lang yung nagbebenta. Okay? At may chances, ayan, na, ayan, kaya nilang okay, hawakan yung prices ng kanilang binebenta. Ayan. I hope na gets po ng karamihan ang aking explanation sa number 1. Ayan, magbigay ng ating pangmalakasang react. Ayan, at tayo'y papasok na sa number 2. What is law of demand? Okay, hanapin dyan kung saan dyan ang law of demand. Sige. What is law of demand? As price increase, okay, demand increases. Letter B, as price decrease, demand decreases. Letter C, as price increases, demand decreases. Or letter D, demand remains unchanged regardless of price. Anong sagot nyo dyan? Okay, may sumasagot ng letter C. Ayan, na may question mark. Pati ba naman sa number 2, hindi nyo pa rin alam ayan, kung tama ang mga desisyon nyo sa buhay. Ayan, kaya nag-power of C na lang. Sige. Okay, ayan, karamihan sa ating comment section. Ayan, karamihan sa comment section, letter C po ang sagot. Okay, letter C. Ayan, may nag-explain pa. Okay, explanation pa. Binigyan pa tayo ng explanation. Ayan, price increase, decrease demand. Okay, tama ba to? Yes po. Okay, ang sagot po dyan ay letter C. Very good po ang lahat. Ang sagot po dyan ay letter C. As price increase, demand decreases. Ganun po ang law of demand. Tama din naman. Kasi nga, isipin nyo na lang nagbebenta kayo ng relo. Kapag ang relo ninyo, ayan, ibinanta nyo sa halagang 100 pesos, marami ang bibili. Okay? Kasi nga, abot kaya sa kanilang bulsa. Pero kapag yung binenta mong 100 pesos, ayan,
na relo ay biglang tataas ng 500 pesos, ayan, syempre, magiging konti yung bibili. Kaya, kapag tataas ang presyo, ang demand, kokonti. Okay, yun po yung sinasabi dito sa law of demand. At kabaliktaran niyan, ayan, kapag naman bababa ang presyo, tataas ang demand, marami ang bibili. Actually, tatlo kasi yan sila. Meron tayong price, meron tayong demand, ayan, at meron tayong supply. Okay? Sabi nila, kapag tataas daw ang presyo, okay, kapag tataas ang presyo, kokonti lang ang bibili or, ayan, magiging konti ang demand. At nang dahil kokonti lang ang bibili or konti lang ang demand, syempre, marami ang supply. Okay, example, yung relo. Konti lang ang bumili sa relo kasi nga mataas ang presyo niya. At nang dahil sa konti lang ang bumibili dito, malamang sa malamang, ayan, ano mangyayari? Marami tayong stock na relo. Something like that po. I hope na gets nyo po yung explanation, simple explanation natin. Okay, dito sa number 2. Next po tayo, number 3. Which of the following is an example of a price ceiling in the Philippines? A, the suggested retail price on basic goods. B, the minimum wage for workers. C, the 12% VAT imposed on goods and services. And D, tariffs on imported products. Ano pong sagot niya dyan? Sige. Paki-comment lang ng kanilang mga sagot. I am reading okay, everything sa comment section. Okay. Okay, may sumagot ng letter A. May sumagot ng letter C. Sige. May sumagot ng letter C. May sumagot ng letter A. Ayan, karamihan ay sumagot ng letter A. So ano bang ibig sabihin ng price ceiling? Actually, dalawa kasi yan sila. Magkambal yan sila. Meron tayong price ceiling at price floor. Ulitin ko, meron tayong price ceiling at price floor. Kapag price ceiling, ito pa yung tumutukoy, ayan, sa highest possible price, okay, ng isang produkto given by the government. Okay, kapag sinasabi naman nating price floor, ayan, ito yung lowest possible price, ayan, sa isang produkto, ayan, sa isang produkto. Okay? So, dito ang inaas sa tanong, which of the following is an example of a price ceiling in the Philippines? So, pinapahanap sa atin, ayan, kung ano yung example ng price ceiling sa choices. Okay, the suggested retail price or SRP on basic goods, the minimum wage of workers. Ayan, syempre, wala ng letter B. Alisin na natin letter B. The 12% VAT imposed on goods and services. Hindi naman yung inaas sa tanong. So we have letter A at letter D. Anong sagot ninyo? Ayan, yes, very good po. Letter D, okay. Okay. Yes po. Ayan, ang sagot po dyan ay letter A. Hindi po magiging sagot ang letter D. Very good po. Very good. Ayan, sige. Mukhang mukhang lahat ay nakatama. Ayan, si Ma'am Fathia Mangkabung. Ayan, si Ma'am Pretty May Digan, Ma'am Sherma Nasir. Ayan, bumabawi. Bumabawi ang buong angkan. Okay, sa number 3. Sige. Very good. Proceed po tayo sa number 4. Okay, paki-comment lang na kanilang sagot para ma-check natin. Ayan, kung mag-explain tayo ng masyadong mahaba or stay na tayo doon. Sige, if the price of a canned sardines increase, what will most likely happen to demand for fresh fish? Ayan, so ang tanong natin sa number 4 ay may kinalaman sa mga in-explain natin kanina. Okay, ito ay lumabas na kaninang number 2. Pero ngayon, ginawa natin siyang situational.
kung ang price daw ng canned sardines ay tataas, what will most likely happen to the demand for fresh fish? Okay, the demand will increase. The demand will decrease. Ayan, demand will remain unchanged. It depends on the government subsidies. Sige, may sumasagot na ng letter B. Sige, sige, sige. Ayan. Okay, hinahatak po ng letter B ang sagot ng taong bayan. Okay, hinahatak ng letter B. Okay, majority po. Ayan, majority po sa lahat ng sagot nila ay letter B. Sige, sige, sige. Check natin kung tama ba. Ang sabi sa tanong, ayan, if the price of canned sardines increases, kung tataas daw po ang presyo, okay, ng sardinas or ng delatang sardinas, ano, okay, ano daw po ang mangyayari sa isda? Okay, syempre, ang una nating alisin dyan, ayan, is yung letter D. Okay, it depends on government subsidies. Eh, hindi naman tayo hawak ng gobyerno. Okay? Hindi naman binibigay ng gobyerno ang lahat. Okay? So, malayo po yung letter D. Wala silang karapatan para pumili kung anong kakainin natin. Okay? Kaya, hindi natin ipipiliin ang letter D. So, meron tayong letter A, B, at letter C. Next na alisin natin, ayan, is yung letter C. Okay? Hindi naman yan gagawing tanong sa board exam kapag ang sagot mo is neutral. Demand will remain unchanged. Hindi naman yan talaga. Okay? Kaya, ang sagot natin is either letter A at letter B. At lahat kayo, ayan, is 50% correct na. Kasi nga, ang sagot ninyo, ayan, may nakita kong letter A, may nakita rin akong letter B. If the price of canned sardines increases, what will most likely happen to demand of fish? Okay? Ang tawag kasi sa canned sardines at fresh fish, substitute po yan. Okay? Substitute goods. Siyempre, kung magmamahal yung isa, pupunta ka sa isa na hindi masyadong mahal. Okay? Example, naging mahal yung sardinas, hindi na kasya sa bulsa mo, hindi na kaya ng bulsa mo, hindi mo na kayang bilhin ang sardinas, malamang sa malamang, hindi ka na bibili ng sardinas, ayan, bibili ka ng isda. Kaya, ang sagot po dyan, ayan, letter A. Okay? Ligwak po ang sanlibutan. Yes po, ligwak po ang sanlibutan kasi okay, karamihan ay sinasagot ay letter B. Almost majority ay sumagot ng letter B. Ayan, hindi po letter B ang sagot mga chair. Kasi ang sabi dyan, ayan, mahal na daw yung sardinas. Malamang sa malamang, hindi na kaya ng taong bayan yung sardinas, kaya ang demand ng sardinas ay bababa. At, ayan, ang magiging nila, pupunta sila sa substitute ng sardinas which is the fresh fish. Kaya yung fresh fish, tataas ang demand niya. Okay? So ang lahat ng nasa live ngayon, bokya, nakuha ng kadiliman sa number 4. Ayan. Ayan. Sige. Sige. Ayan. Ayan, nagsiiyakan ang lahat. Yes po, I hope na gets nyo po kung ano yung explanation natin kung bakit letter A ang ating sagot. Okay, kung bakit letter A ang ating sagot. Maybe medyo tricky po ang tanong, ayan, pero most likely kapag magets mo po siya, okay, kapag magets mo po yung anong inaas, madali lang po siyang sagutan. Okay, more likely siguro nabudol lang kayo sa increase at decrease kasi yung ang nasa isip ninyo is sa number 2 pa rin tayo nag-stick, which is the law of supply and demand. May kinalaman lang siya pero iba naman ang ruling dito sa number 4. Ayan, nagets po ba? Paki-comment nga if nagets na nila. Ayan, if hindi nagets, additional explanation tayo kapag hindi na gets additional information additional explanation kapag na gets naman proceed tayo sa number 5. Ayan, sabi pa ng ibang nasa comment section, hindi daw nabasa yung fish. Aba, naging kasalanan ko. Bakit parang kasalanan ko? sige. Ayan, nagets na daw po ng nasa comment section. Okay, nagets na daw po. Ayan, proceed tayo. Okay, proceed tayo sa number 5.
Which of the following is an example of a positive externality in the Philippines? Okay? Easy lang pong inaas ng tanong. Sa alin daw po sa sumusunod? Okay, ang example ng positive externality sa Pilipinas. Sige, sige, comment. I'm reading every comment po. Ayan. Okay, so medyo nahilo. Okay? Medyo nahilo dito. Ayan, medyo nahilo kanina sa number 5. Pero ngayon, ayan, dito, medyo nahilo kanina sa number 4. Pero I believe naman dito sa number 5, medyo easy lang po ang tanong. Okay? Alin daw po sa following, ayan, okay, ang positive externality. Okay, siguro masyadong masyadong okay siya kasi parang pipiliin mo lang diyan ang positive, okay, among those negative. Kasi when we say positive externality, okay, this is when an action or decision benefits people who are not directly involved in it. Okay, ganun po yung positive externality. Okay, ang ginawa ninyo, I believe, ayan, pinili niyo lang po yung naiiba. Okay, pinili niyo yung naiiba. So, among them all, ayan, okay, layag na layag si letter B. A new school, okay, increasing literacy rates in a community. Ayan. At yan po ang tamang sagot. Ayan, buti naman. Ayan, okay, tama po ang sagot ng lahat. Sige, sige, sige. Am I audible? Naririnig ako? Ayan, sige. Yes, I believe it's letter V. Very good. Proceed po tayo sa number 6. What happens when a company enjoys economies of scale? Okay. What happens when a company enjoys economies of scale? Its average cost of product decreases at output increases. It produces less and increased price. Its total cost increase faster than production. Okay, it faces more government regulation. Anong sagot dyan? Okay. Sige, sige. Economies of scale. Okay? Tumutukoy ito sa mga tindahan. Okay, may sumasagot ng letter A, may sumasagot ng letter B. Okay, ang una nating alisin dyan, syempre is yung letter D. Okay, malamang sa malamang kapag market po kasi ang usapan, okay, kailangan nating i-lessen, okay, yung government, okay, okay, ang pakikialam ng gobyerno. Okay, lalo na kapag ekonomiya yan. Kasi ang gobyerno, sila yung nasa taas. Pero kapag microeconomics kasi, ayan, nasa baba lang yan sila always. Ang gobyerno, ayan, nag-check lang sila sa taas. More likely, okay, sa macroeconomics yan sila. Okay, makikita. Pero kapag microeconomics, more likely nasa market yan always lahat. Okay, so dito, what happens when a company enjoys economies of scale? Kaya alisin natin si government. So meron tayong letter A, B, at C. Okay, kasi kapag sinasabi kasi nating economies of scale, okay,
Okay, kapag sinasabi nating economies of scale, kapag ang company nag-enjoy economies of scale, this means, ayan, okay, nakakagawa sila ng maraming produkto. Okay? Nakakagawa sila ng maraming produkto. Okay? So, okay, ano yung malapit dyan sa choices? Okay? Nagiging mura kasi yung production at nakakagawa sila ng maraming produkto. Okay, yun yung economic of scale. Okay, kaya ang isasagot natin dyan, tama rin naman. Tama rin naman ang inyong sagot. Ang sagot dyan is letter A. Okay, tandaan nyo na lang kapag economies of scale, bumababa, okay, yung mga cost of production at, okay, nang dahil doon, marami yung nagagawa. Example, nagabenta ka ng munchkin, yung mga A's, yung desiccated coconut, yung lahat ng mga kailangan mo para sa paggawa ng munchkins bumaba. At nang dahil dan, marami kang nagawang munchkin kasi nga naging mura at marami kang nabili. Okay, something like that lang po yung point ng economies of scale. Pero yun, ang sinasabi natin isang output lang or isang binebenta lang. Ang economies of scale, makikita mo siya sa isang kumpanya. Okay, sa mga kumpanya. For short, mga malalaking business siya. Ayan, next tayo. Which of the following industries in the Philippines operates under monopolistic competition? Ayan. So, ang tanong na to, ayan, medyo connected siya. Okay, sa question number 1. Which of the following industries in the Philippines operates under monopolistic competition? So yung types of market kanina. Doon tayo, okay? Hanapin niyo ulit 'yon sa brain ninyo at okay, apply dito sa number 7. Okay, sabi ni Ma'am Pretty May Mindal Digan. Okay, sagot niya letter C. Sige. Check natin kung letter C ang sagot. Ayan, may sumagot ng letter A. Ayan, which of the following industries in the Philippines operates under monopolistic competition? Is it cement manufacturing, fast food chains, the national power grid, or public transportation? Sige. Okay. Okay, nahati po tayo sa letter A, letter B, at letter C. Walang magle-letter D. Ayan, para fruit salad naman tayo dito sa number 7. Sige, ang sagot po nila ay letter A, letter B, at letter C. Ayan, sabi pa ng isang nag-comment dito A at B. Sige, i-shade mo po sa board exam ang letter A at letter B. Ayan, tingnan natin kung magiging tama ang sagot mo. Sige. Joke lang po. Ayan, so focus muna tayo. Ang ina-ask dito, monopolistic competition. Ulitin natin. Okay? Ulitin natin. Ano? Okay, ang meaning ng monopolistic competition. Marami ang nagbebenta. At dito sa mga nagbebentang ito, iba-iba ang produkto nila. Okay, marami ang nagbebenta, pero dito sa produktong binebenta nila, iba-iba rin naman. So dito sa cement manufacturing, ang lahat ng tindahan nagbebenta ng semento. Bakit? May semento bang iba-iba? Okay? May chocolate cement ba? May strawberry cement ba? Syempre, yung ino-offer nila, pareho semento yan lahat. Okay? So, hindi po monopolistic competition ang cement manufacturing. Okay? Kaya hindi natin magiging sagot si letter A. Inalis natin agad. Etong si National Power Grid, from the word national. Okay? International ang kanyang, okay, audience, ang kanyang consumer. Kaya from the word itself, monopoly yan. Kaya ang letter C, So we have meron na lang tayong letter B at letter D. Okay, letter B at letter D. Kung ako ang, okay, i-check dyan, kung ako ang mag-a-analyze dyan, ang ina-ask kasi monopolistic competition Maraming nagbebenta at iba-iba yung binebenta. Kaya ang sagot ko po is letter B. Okay, ang sagot natin is letter B.
Kasi nga, ayan, kasi nga, ang letter B, okay, Jollibee, McDonald, Mang Inisal. Nilagay ko na gani yung example para mas lalo ninyong magets. Okay, itong Jollibee, McDonald at Inasal, okay, iba-iba. Okay, iba-iba sila at iba-iba rin yung in-offer nila. Yes, maybe manok, pero yung isa fried chicken, iba yung sauce. Yung iba, inihaw na chicken, iba ang sauce. Okay? Kaya ang sagot natin dyan ay letter B. Ayan, nagkamali ang taong bayan. Kasi sabi nila, kapag hindi na daw alam ang sagot, always choose letter C. Sige, sige. Pero this time, hindi pa natin dapat i-choose ang letter C kung sino ka mang nag-comment ka. Ayan, magpapadala sa sabi-sabi na galing sa mga demonyo. Ayan. Okay, next tayo. We have number 8. Which of the following goods is considered a necessity in the Philippines? A. Mobile phones. B. Designer clothings. C. Rice. And D. Imported chocolates. Okay, anong sagot niya dyan? I am reading okay, the comments. Kapag nag-shut up si Sir Ojair, si Sir Oja dito, ayan, it means na binabasa yung comment section. Ayan. Okay. Okay, very good. Ayan, very good. Almost, okay, majority. Okay, lahat po, ayan, very good. Ayan. Okay, landslide victory po tayo ngayon sa letter 8. Okay, necessity po, ayan. Necessity, ang pinakakailangan talaga is yung bigas. Kaya gani nanalo, di ba, ang presidente natin kasi nga nangakong gagawing mura ang bigas. Kaya boto lahat sa kanya kasi yun yung kailangan ng Pilipinas. Ayan, kaya nangako siya na 20 pesos ang bigas. Ayan, tumibok ang lahat ng puso ng mga Pilipino at ibinoto, ayan, si Presidente. Ayan, kasi nga, mga Pilipino, love na love talaga nila si bigas. Ayan. Which of the following goods is considered necessity? Ayan, hindi na natin, wala nang masyadong explanation pa. Ang sagot po dyan is letter C. Ayan. Number 9. If the government sets a price floor on rice at a high level, what will likely happen? A. Farmers will sell more rice. B. A surplus of rice will occur. C. Consumers will demand more rice. And letter D. Rice imports will decrease. Okay, anong sagot dito? Okay, kapag daw ang gobyerno, okay, yung price floor daw ng bigas, okay, gagawan ng gobyerno, ang price floor ng bigas ay nasa mataas na level, ano daw mangyayari? Example, bigla na lang mag-a-announce yung Malacanang na ang price floor, ang pinakamababang presyo ng bigas is, ayan, 200 pesos per kilo. Ano daw yung mangyayari? A, farmers will sell more rice. Mas madadami ang mga farmers na magbebenta ng rice. Okay, B, a surplus of rice will occur. C, consumers will demand more rice. Ayan, magde-demand sila. Mas maraming bibili ng bigas. Or letter D, rice imports
will decrease. Okay? Yung mga padala, okay, galing sa ibang bansa na rice ay kokonti. Okay, anong sagot nyo dyan? Okay, may nakikita akong letter A. May sumasagot ng, ayan, letter C. May sumasagot ng letter D. Okay, letter A, letter C, at letter D ang sagot natin. Okay, ay, may sumagot ng letter B. Perfect, palakpakan po natin. Okay, dito sa number 9, ayan, ang ating sagot po, ayan, ay halo-halo. Okay, fruit salad po ang ating sagot ngayon. May sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter C, at letter D. Ulitin ko. Okay, ang tanong, okay, dito, kapag daw ang gobyerno nagbigay daw po ng lowest price sa bigas na 200 pesos, ayan, okay, at high level, ano daw yung mangyayari? Okay? So malamang sa malamang, hindi natin isasagot dyan, okay, hindi natin isasagot dyan yung ano, yung letter D. Okay? Rice imports will decrease. Okay? Hindi daw mag-i-import ng rice. Ayan. At letter C, consumer will demand more rice. Bakit naman yung mga taong bayan bibili, okay, ng bigas kung mahal na talaga siya, 200 pesos per kilo na? Malamang sa malamang, konti na lang yung bibili ng bigas. Yung ibang mga pamilyang medyo hindi kaya ng budget, hahanap sila ng alternative, ng substitute sa rice. Kaya, ang mangyayari dyan, ayan, X si letter C, X si letter D. So, meron tayong letter A at letter B. Okay, medyo tama si letter A, medyo tama si letter B. Tama rin naman, kapag narinig ng farmer na mahal na ang bigas, okay, etong si mga farmer, magbebenta talaga ng bigas. Di ba? So, medyo tama si letter A. Letter B tayo. Okay? Dahil mahal na ang bigas, magkakaroon po ng maraming rice. Okay? Kaya, ang sagot po ay letter B. Ulitin ko, ang sagot po ay letter B. Kasi nga, konti na lang, ayan, tumaas ang presyo ng bigas, bumaba ang demand. At nang dahil bumaba ang demand, pasok tayo sa letter B, ayan, dumami yung supply. Okay, dumami ang supply, surplus of rice will occur. Ang sagot po dyan is letter B. Yes po, letter B po ang sagot dyan. Okay, ayan. Naging halo-halo ang ating, naging halo-halo, naging fruit salad tayo sa letter 9, pero isa lang po ang nakita kong tama ang kanyang sagot. Okay, isa lang po ang nakasagot ng tama. Yes. Shout out po kay Sir Christopher Futalan. Okay, at kay Ma'am Lea May Perez. Ay, tatlo sila. Pretty May Digan. Silang tatlo lang po ang nakasagot ng tama. Ayan. Yung iba po, ayan. Ayan, sumama na sa kadiliman. Yes. Yes po. Okay, price floor po kasi. Okay, ang price floor daw ginawang high level. Ayan, hindi masyadong nagtitink. Hindi masyadong nagtitink, binabasa lang si question. Okay, intindihin para hindi po mali ang isasagot. Okay, next tayo. Okay, before tayo mag-next, okay, pakisabi nga, paki-comment nga or paki-chat, okay, kung nagets yung number 9. Ayan, I thought price floor, bagsak presyo. Yes po, price floor din naman yung inaas. Pero at high streak, ang price floor nasa mataas. Okay. Yes. Very good, very good. Ayan, nagets na daw nila. Ayan. Sige, number 10 tayo. What happens to the market for milk tea if sugar prices increases? Ayan, nagets nila. Sige, very good, very good. Buti naman, nagets nyo na. Para next time, ayan, hindi na tayo magpapalinlang, okay, sa kadiliman at kasamaan. Huh? Ayan, what happens to the market for milk tea if sugar prices increases? Ano daw ang mangyayari? Okay, sa milk tea kapag tataas ang presyo ni sugar. Okay, supply of milk tea will increase. Letter B, price of milk tea will decrease. Letter C, supply of milk
T will decrease. Ayan, letter D, there will be no effect. Okay, sige. Siguro natuto na ang taong bayan. Okay, natuto na sila sa kanilang pagkakamali. Okay, sa kanilang pagkakamali kanina. And thus, ayan, ang sagot ng karamihan ay letter C at letter B. Okay, check natin. May still sumagot ng letter C, may still sumagot ng letter B. Okay, check natin kung sino ang tama. Ayan, pareho lang po yung context. Okay, pareho lang po yung concept, I mean, pero pinalitan lang po, okay, ng situation. Okay? Ngayon daw po, ayan, ang market daw po, ayan, ano daw po ang mangyayari sa milk tea kapag tataas ang presyo ng sugar? Okay? Alam naman natin siguro, ang milk tea, hindi yan magiging milk tea kapag walang sugar. Okay? Kailangan po ng sugar sa milk tea. Kaya nung tumaas, okay, ang sugar, ang presyo ng sugar, malamang sa malamang magkakaroon din po sa pagtaas ng presyo sa milk tea. At nang dahil tumaas ang presyo ng milk tea, ayan, anong mangyayari? There will be no effect ba sa market? Letter D. X po tayo sa letter D. Supply of milk tea will increase. Ayan, mahal, okay, naging mahal siya, okay, pwede. Kaya madami ang supply, pwede. Letter B, supply of milk tea will decrease. Ayan. Sige. Price of milk tea will decrease. Ayan. Okay, letter C. Okay, or letter D. Ang una nating alisin, gaya ng sabi ko, letter D. Okay, next, alisin po natin yung letter B. Price of milk tea will decrease. Okay, meron tayong letter A at letter C. Okay. Wait lang ha. 20 seconds. May kukunin lang ako. Siyempre, ayan, ang sagot po is letter C. Okay? Okay? Para makaproceed natin sa next. Very good po. Very good po ng mga, ayan, ng mga nagko-comment. Yes po, letter C po ang sagot. Yes. Yes. Gaya ng sinabi natin kanina. Okay? Kapag tataas ang demand, okay, kapag tataas ang presyo, bababa ang demand. Okay? At kapag bababa ang demand, ayan, darami ang supply. So anong nangyari dito? Tumaas ang presyo ng sugar. So malamang sa malamang, ayan, okay, tataas din ang, am I audible? Naririnig ako? Ayan, am I audible? Naririnig ako? Yes, ayan. Naririnig lang pala ako. Okay, naririnig ako. Yes po. Okay, give me 30 seconds. Ayusin ko lang yung net. Parang, okay, 50-50 ang buhay ng net dito eh. So, give me 30 seconds. Saglit lang ha. Oh,
Okay, sige. So letter C ang sagot natin dyan. Yes po, very good po sa mga sumagot ng letter C. Bakit letter C? Kasi kung tumaas ang presyo, ayan, ng sugar, tataas din ang gastos sa paggawa ng milk tea. Dahil isa yung sugar sa mga sangkap ng paggawa ng milk tea. Dahil dito, maging mas mahal din, ayan, para sa mga nagbabenta ng milk tea na gumawa. Kaya magdudulot ito ng pagbababa, okay? Nagdudulot ito, ayan, sa pagbaba, okay, ng supply ng milk tea. So, ganun lang po yung explanation niya. Okay, nagets po ba? Ayan. So, next tayo, 11. Which government agency is responsible for implementing monetary policy in the Philippines? Ayan, ang pinaka-easy. Okay? Ang pinaka-easy sa lahat. Is it letter A, letter B, letter C, or letter D? Yes. Yes, very good po. Ang sagot po dyan ay letter B. Okay? Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, very good, very good. Ayan, malamang naman de, taga-Pilipinas ka, tapos hindi mo alam kung ano yung gumagawa ng monetary policy dito sa atin. Ay nako, pumunta ka na ng China. Ayan, next tayo, number 12. Which of the following is the biggest contributor to the Philippines GDP? Ano ba itong ibig sabihin ng GDP? Ayan, Gross Domestic Product. Ulitin ko, Gross Domestic Product. Sabi pa nila para mas madali nating bigyan ng meaning daw po ang GDP. Ito po ang mga product na gawa dito sa Pilipinas. Okay, gawa dito sa Pilipinas. So, which of the following? Ano daw yung malaking contributor, ng Philippines GDP or Gross Domestic Product? Yung total value, ng goods and services na naproproduce dito, sa loob ng Pilipinas. Is it agriculture, industry, services, or mining? Okay, may sumagot ng letter A, may sumagot ng letter B, may sumagot ng letter D. So, A, B, at C. Okay, nasa gitna. Okay, merong industry. Okay, may industry. Okay, agriculture naman yung iba services. Sige. Okay, I see. Ayan. Okay, walang sumagot ng letter D. Sagutan na po natin. Which of the following is the biggest contributor? Ayan, which of the following is the biggest contributor of the Philippines GDP? Ang sagot po dyan, mga chair, ayan, is letter C. Okay? Letter C po, services po. Okay? Letter C po. Yan po yung may pinakamalaking contributor po. Siya po yung may pinakalaking contribution, ayan, sa GDP or Gross Domestic Product po. Okay? Yes po, ayan. Medyo nahihilo sila sa comment section. Letter C po ang sagot natin. Yes. Kasi nga, ayan, sa modern economy natin, ayan, mas mataas po, mas mataas po yung demand, sa modern times, alam naman natin yan, mas mataas po ang demand natin dito sa mga intangible products or mas kilala bilang services, which is yung sagot natin. Kasi kabilang dito yung healthcare, ang education, at yung entertainment po. Okay? So, yes, given din naman na ang sagot ninyo is industry. Okay? Pero, ang lahat po yan ay mapapasok po sa services. Kaya ang sagot po dyan ay letter C. Okay? Letter C po. Ayan. Very good po. Very good po, Ma'am Lea May Perez. Okay? Services mauna bago ang industry to be followed by agriculture. Ayan. Sige. At least, ayan. At least na-gets po nila. Okay, very good sa mga tama ang sagot. Proceed po tayo.
sa number 13. Which of the following is considered a major driver of foreign currency inflows in the Philippine economy? Okay, is it tourism? Is it overseas Filipino worker remittances? Is it local manufacturing exports or mining exports? Okay, kapag ibig sabihin, anong ibig sabihin ng exports? Kapag yung product natin sa Pilipinas pinapapunta sa ibang bansa. Ang tanong dito, paano daw tayo? Okay, sino daw po yung major driver? Ayan, ng mga pera. Okay, pagpasok ng pera mula sa ibang bansa, papunta sa Philippine economy. Is it letter A, letter B, letter C, letter D? Okay, one clue lang po ha. Paminsan po, pero not all the time. Okay, not all the time. May mga instances po kapag may makikita po tayong may open and close parenthesis po, ayan, sa choices, okay? May 60% po chance na siya po yung tamang sagot. Ulitin ko, kapag may makikita po tayo sa choices na may parenthesis siya, open and close parenthesis, ayan, may 60% chance po, ayan, na siya yung tamang sagot. Okay, pero ayan, wag naman tayo mag-rely na kapag makita natin na open and close parenthesis, ay agad natin yan ang gagawin nating sagot agad. Okay, maling behavior din naman yun siya. Kailangan, i-double check nyo muna. Okay, pwede nyo gawin ng ganun kapag sa tingin ninyong nanganganib na ang inyong buhay at hindi nyo alam ang tamang sagot. Okay, kapag may chance na may nakita kayong open and close parenthesis, mataas pa ang chance na yan ang sagot. Okay, nag-gets po ba? Ayan, sige. Ayan, proceed po tayo sa number 14. What is the primary purpose of the train law? Ayan, in the Philippines. Okay, what is the primary purpose of train law in the Philippines or tax reform for acceleration and inclusion? If I'm not mistaken, paki-correct me. Okay, etong train law, this is the Republic Act number 10963. Okay? 10963. Okay, Republic Act 10960 train law. So ano daw primary purpose nan? A, to reduce corporate income taxes. B, increase government revenue while reducing income tax for low-income earners. C, exempt all business from taxation. Or D, eliminate tariffs on imported group. Okay, anong sagot? Ayan. Sige. Okay, diretso na tayo sa sagot. Very good po. Ayan, nakaramihan po. Ayan, almost lahat. Okay, almost lahat po ang sagot nila is letter B. Ayan, sabi ng iba, B kasi mahaba. Ayan, pagbibigyan natin kasi nga tama ang sagot. Ayan, letter B po ang ating isasagot dito. Increase government revenue while reducing income tax for low-income learners. Yan po ang sagot natin dito. Yan po yung primary purpose, okay, ng train law. Ayan, natawa sila. Kasi yan naman yan yung pinili nila kasi mahaba. Ayan. Kasi nga ang goal po ng train law para mas lalo nating maintindihan, the ultimate goal or the primary goal po is to generate more revenue to fund po. Ayan, is to generate more revenue to fund infrastructure project. Ayan. Next, para, ayan, makagawa din ng revenue to improve social services. Ayan. At last one, to reduce, ayan, poverty. Okay, to reduce poverty. For short, ayan, itong train law, ang ultimate goal niya talaga or yung vision niya, mag-improve ang economy, ayan, to create more jobs and provide public services. Ayan, while ensuring the tax system is more inclusive and sustainable. Kasi nga, yung tax dito, ayan, ay nire-reduce po. Okay, para sa mga low-income earners. Ayan, next tayo, number 15. Which economic system does the Philippines follow? Okay, socialist ba yan?
Free market ba yan? Mixed economy ba yan? Or command economy? Yes, tumpak ang taumbayan. Ayan, nagdiwang sila. Ayan, kasi tama na naman ang kanilang mga sagot. Sige, sige. Try natin. Ayan, i-check natin kung magiging tama pa rin tayo sa number 15. Sige. May sumagot ng letter B. Ayan, may letter C. Tapos yung may nagtanong, ay may sumagot dito, ako pa ulit ang tinatanong. Mixed economy? Ayan, may question mark pa siya. So ano yung sagot dyan? Free market ba tayo? Mixed economy ba tayo? Command ba or socialist? Sige, sige, sige. Ayan. So, kung makikita po natin sa comment section, ayan, may sumagot po ng letter A, may sumagot po ng letter B, ayan, may sumagot ng letter C. Ayan, wala, may sumagot ng letter D. Ayan, kumpleto na naman po, ayan, kumpleto na naman po tayo, halo-halo na naman po tayo dito sa number 15. Ayan, pero ano nga ba ang economic system dito sa Pilipinas? Oh my God. Ayan, marami ang hindi nakakaalam kung ano yung economic system dito sa Pilipinas. Ayan, hindi ba kayo Pilipino? Saan kayo lumaki? Okay? Sa farm ba kayo lumaki? Hindi nyo alam economic system sa Pilipinas? Yes. Actually, ang Pilipinas po, ayan, okay, ang Pilipinas po, tama rin naman. Okay, tama rin naman. Meron tayong market economy. Kasi kung makikita natin, ayan, okay, may karapatan po yung market na mag-decide ng price nila. Kaya tama po yung letter B. Okay, tama yung letter B. Pero, ayan, tama rin yung letter D. Okay, tama din yung letter D na command economy. Kasi nga, ayan, may boses ang gobyerno. Okay, kung ano yung price ceiling at price floor. So, anong isasagot natin? Yes po, very good po. Ayan, ang sagot po natin dito, mixed economy. Letter C po ang sagot dito. Yes, letter C ang magiging sagot natin kasi nga, ang government natin nag-play po ng important role po, okay, in regulating, okay, sectors such as, okay, nagabigay sila ng public services, gumagawa sila ng batas, ayan, at paminsan sila na rin yung nag-manage ng mga industries. While, okay, habang yung ibang businesses naman, okay, patuloy pa rin sa kanilang pagmamanufacture, pagre-retail, at paggagawa ng mga products. So more likely, okay, nagtutulungan ng lahat, kaya ang sagot natin dyan ay mixed economy. Ayan. So, tama ang sagot ng karamihan, ligwak na naman ang karamihan. Ayan, very right, very wrong ang sagot nila. Ganyan. Next tayo, number 16. Which sector of the Philippine economy is most vulnerable to typhoons and natural disaster? Is it A, information technology, B, agriculture, C, business processes outsourcing, ayan, and letter D, banking? Lupa, lamunin mo na nga ako. Okay lang yan, ma'am. Kahit umabot pa po sa 10 ang mali ninyo. Okay? Okay, magpapalamon sa lupa ngayong gabi, babawi bukas kasi magiging top notcher pa. Check, Ma'am Alessandra. Ayan, okay lang yan. Bawi next time. Bawi next life. Okay, dito tayo. Which sector of the Philippine economy is most vulnerable to typhoon and natural disaster? Is it information technology? Is it agriculture? Is it business process outsourcing? Or banking? Ayan.
Okay, at least magpapadala tayo ngayon sa liwanag, wag sa kadiliman. Perfect tayo ngayon. Sige, 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 sige. Easy lang naman yan siya. Perfect. Yes, very good. Yes. So far ito po yung okay, ito po yung item. Ito po yung item na ayan, walang nagkakamali. Ayan, perfect. Kunwari, perfect ang ating mga audience ngayon. Okay? Letter B po, letter B, letter B, perfect. Ayan, letter B po ang ating sagot. Ayan, magbunyi ang taong bayan. Magbunyi kasi hindi na naman sila nalilinlang, okay? Hindi na naman sila nagpapalinlang. At syempre, malamang sa malamang, easy lang ang ating tanong. Ayan. At letter B lamang po, ayan, ang pinaka-vulnerable po sa typhoon at natural disaster. Ayan. Next tayo. Okay, number 17. Okay, the Build program primarily aims to A. Improve the country's infrastructure and boost economic growth. Ayan, letter B, encourage more real estate investment by foreigner. Okay, C, promote construction-related jobs abroad. Or letter D, reduce the government's role in infrastructure projects. Ayan, ano daw po yung role ng build. Ayan, mga anak ni Duterte, magsilabasan kayong lahat. Anong meaning ng build program? Ayan. Ayan, letter A, letter A, letter A. Okay, letter A kasi mahaba ay perfect ka dyan. Sige, letter A, letter A. Sige, very good, very good. Ang sagot po dyan is letter A. Siyempre, yan lamang po yung maayos na sagot. Okay, check natin. Investment ba? Yan ba talaga ang pinaka-need sa letter dito sa tanong? Siyempre, alisin natin yung letter B. Promote construction-related jobs abroad. Build, gagawa ka. Okay, gagawa ka ng maraming infrastructure para may job abroad. Okay? Tama ba? Tama ba? Siyempre hindi. So meron tayong letter B at letter C. X na yan. Letter A at letter D na lang. Letter D, check natin. Reduce the government's role in infrastructure project. Ay, nako. Tama naman talaga. Masyado siyang mali talaga. Kaya ang sagot pa natin is letter A. Ay, perfect. Ay, perfect sila. Number 18 tayo. Okay. Hanggang 17 lang pala tayo ngayon. Okay, hanggang 17 lang tayo. Okay, very good. Okay, thank you sa atin. Okay, sige, hanggang 17 lang. Yes, hanggang 17 lang tayo. Sige. Dito muna tayo mag-stop ngayong gabi and it's 10:45 din naman. So stop muna tayo dito. Okay, sa number 17. So may utang akong tatlong items sa inyo. Okay, sa 19, mag-meet tayo sa 19. Okay, February 19. Okay, 9 p.m. Sige, dadagdagan natin. Instead na 20, gagawin natin yung 25 or 30 since may utang akong tatlong questions sa inyo. Sige. I hope may natutunan kayo ngayong gabi. Okay? Yung mga nagpapadala sa kadiliman, ayan, I hope next time maayos na natin ang ating buhay-buhay. Ayan, at sa actual let, ayan, magagawa na natin ang ating best para sagutan ito ng okay, perfect. Ayan, sige. Maraming salamat sa mga nakikinig dito sa live. Kung gusto nyo po, ayan, okay, available pa rin po. Meron pa rin po tayong magpahanggang ngayon. Kung gusto niyo pong mag-register, paki-PM na lang po, okay, para sa ating final coaching kasi for limited slots lang po siya. Ayan. Thank you. Thank you rin po sa inyong lahat. Ayan. See you sa ating next live.